Welcome back sa aming Baguio Road Trip Adventure. Kung napanood mo na ang aming part 1 at 2, alam mong puno ng tawanan, food trip, at tanawin ang aming journey. Pero ngayon, sa part 3, papasukin natin ang isa sa mga pinakakilalang haunted places sa Pilipinas, ang Diplomat Hotel. At syempre, hindi rin mawawala ang masarap na food trip at ukay-ukay galore sa Baguio Night Market. Kaya tara, samahan nyo kami sa pagpapatuloy ng aming Baguio experience. Pagkatapos ng chill at Instagram-worthy na La Trinidad Strawberry Farm, next stop namin, ang kilalang Dominican Hill kung saan matatagpuan ang Diplomat Hotel. Ang Diplomat Hotel ay itinayo noong 1915 bilang Dominican Retreat House. Ginamit ito bilang refugee center noong World War II pero naging site din ito ng karahasan, pinaniniwala ang may mga pinugutan dito noong panahon ng Hapon. Noong 70s, naging hotel ito sa ilalim ng Diplomat Hotels Inc., ngunit matapos mamatay ang may-ari nitong faith healer na si Antonio Agpawa, iniwan na rin ang lugar. Dahil sa madugong kasaysayan, maraming nagke-claim na haunted talaga ito, may sightings ng White Lady, naririnig daw ang mga iyak at sigaw ng mga kaluluwa, lalo na tuwing gabi. Pagdating namin doon, alas 6 na ng hapon. Medyo madilim na, at mas dumilim pa ang atmosphere nang mapansin naming wala ng ibang tao, ni guard, wala. Pero may lumapit sa aming lalaki at sinabing pwede kaming mag-ikot at doon mag-park. Nagbayad kami ng 20 piso bawat motor para sa parking. Pagkabab namin, hindi namin maiwasang humanga sa istruktura ng Diplomat Hotel. Sobrang ganda pero may kakaibang bigat ang paligid. Kaya naman, binawasan muna namin ang kulitan, baka magalit ang mga di nakikitang bisita. Hanggang labas lang kami, nag-picture taking at tambay konti. Bawal kasi ang pumasok dahil delikado na ang lumang building. Pagkatapos nun, dumiretso na kami sa Burnham Park. Gabi na rin kaya naisip naming ito na ang last stop ng itinerary. Hindi na kami sumakay sa mga rides pero super chill maglakad-lakad. Syempre, hindi namin pinalampas ang iconic Strawberry Taho, legit, the best talaga dito sa Baguio. Maraming pwedeng gawin sa park, magbike, magboat, magpamassage, pero mas gusto namin mag-relax at maghanap ng makakainan. May nasilip kaming restaurant pero boom. Ang presyo, hindi kinaya ng budget. Kaya Jollibee na lang kami, classic at swak sa bulsa. Pagkatapos kumain, dumaan muna kami sa grocery para mamili ng pang-agahan. Tipid-tip mas makakatipid talaga kung may baon na almusal sa bahay. Pag-uwi, kanya-kanyang trip, may naligo, may nagkwentuhan, may nagsyesta. Pero kahit pagod na, hindi pa rin makatulog ang iba. Kaya ayon, night market na naman ang napagkaisahan. Sa Baguio Night Market, napakaraming tao at choices, ukay-ukay, street food, pasalubong. Pero honest take namin, mas mura talaga sa La Trinidad. Pero di bale na, gutom na rin kami at ang solusyon, overload na pares. Mainit, malasa, at perfect sa lamig ng Baguio. Yung iba, nag-ukay pa ulit dahil ang dami talagang mura.
Pauwi na kami pagkatapos ng food trip at ukay. Pagdating sa bahay, may plano pang mag-mall, magkape, mag-inuman pangaraw, pero lahat kami bagsak sa pagod. At ayun na nga ang kabuuan ng aming first day sa Baguio Road Trip Adventure mula sa Diplomat Hotel hanggang sa food trip sa night market. Hindi pa dito natatapos ang adventure namin. Sa susunod na part, samahan nyo kami habang banibisita namin ang The Mansion, Mines View Park, at ang biyahe namin pabalik ng Manila. Don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa next upload. Kita-kits sa next episode.